kapayapaan sa bawat taon. Ay, tatay, nanay. Ano ba naman ang sasabihin ko sa inyo? Umalis na kayo, sige na. Pero kailangan nyo pang iwan sa akin itong sirang dauguan. Sa liblib na lugar na ito. Saan ako kukuha ng pondo mula sa mga deboto? Ako, ang inyong anak. Kailangan ko pang kumita ng dot para kay Liu Ruyan. Hindi naman siguro buong buhay ko ay may iwan dito sa sirang dauguan na ito. Di ba? Mukhang kayamanan itong kahon. Hindi mabuksan. May nakatago ba talagang kayamanan dito? Kamahalan, papahiran ko po kayo ng gamo. Ha? Bakit ito? Ikaw. Sabihin mo nga, ikaw na matanda ka. Wala kang galang sa edad mo. Itinago mo pa ito. Alam ba ito ni nanay? Sana naman nagtago ka ng mas mahalagang bagay. Para sa anak mo. Ang pamilya ni Liu Ruyan ay humihingi ng dote sa akin. 800,000 agad ang hinihingi. Mabuti na lang. Itong bagay na ito. Mukhang maganda. Dapat mahal ito. Ang dudu na ito ay nakalagay dito sa loob ng hindi ko alam kung ilang taon. Mas mabuting disimpektahin muna. Delivery. Ay, nandyan na. Kamahalan, masyadong malubha ang inyong suga. Baka hindi na ito kayang pagalingin ng gamot sa suga. Kailangan nating makakuha ng matapang na ala para disimpektahin ang suga. Kung hindi, may panganib na maimpeksyon ang suga. Ang 30,000 kawal ng aking dazaw ay napapalibutan dito, Muajin. Kulang sa tubig at pagkain. Saan kami kukuha ang matapang na ala? Kung gayon, ito na ba ang aking kapalaran? Hahayaan kong pangunahan ang mga piling kawal upang tulungan ang kamahalan na makatakas. Pakiusap, kamahalan, lumikas kayo patimok. Pakiusap, kamahalan, lumikas kayo patimok. Nawala ang 7 probinsya at 18 distrito sa hilagang aking dazaw. Ako bilang emperador ng dazaw. Paano ko pa magagawang mabuhay ng may kasama? Kamahalan, kayo ang emperador ng Dazao. Hanggat kayo ay buhay, may pag-asa pa. Tama na. Ang emperador ng Dazhou ay nagbabantay sa pintuan ng bansa. Ang monarka ay namamatay para sa bansa. Mayroon lamang mga emperador na namamatay sa laban. Walang mga emperador na tumatakas para mabuhay. Kung sasalakayin ng Muajin ang aking Dazhou, dapat silang dumaan sa aking bangkay. Qing Luan, isuot mo ang aking baluti. Qing Luan, Kamahalan, parang naamoy ko ang alay. Ito ay ala. Kakaiba. Paano ko hindi pa nakita ang dalawang bagay na ito?
Ang salamin na may ganitong kagandang pagkakagawa. Ang halaga nito ay hindi bababa sa libu-libong tile. Ito ay matapang na alak. Ito ay matapang na alak. Ito, Kanina ay wala ang dalawang bagay na ito. Paano ito biglang lumitaw? At sa tingin ko, ang bote na ito ay tila hindi mula sa mundo ng mga tao. ibig sabihin. Kamahalan, nakatakda kang dumanas ng isang malaking pagsubok. Ang kahon ng 4 na direksyon na ito ay makakatulong sa iyo na malampasan ang panganib. Dapat mo itong palaging dalhin. Ang kahon 4 na direksyon na ito ay itinuro sa akin ni Master Kyung King Feng Temple. Espesyal pa niya akong pinayuhan na palaging dalhin ito. Ako ay hindi pa lubos na naunawaan ang misteryo nito noon. Akala ko ay ordinaryong kahon lang ito. Ibig sabihin ba, ang kamahalan, ang ginawa ninyo kanina, ay nakaantig sa mga immortal sa langit? Kaya, espesyal silang nagbigay na matapang na alak para gamutin ang inyong suga. Bigaying mo ang immortal? Kung tunay ngang nagpakita ang immortal, hinihiling ko sa immortal. Nalutasin ang krisis sa pagkain at supply ng aming hukbo. O immortal na nasa itaas. Ang Emperatrice ng Dazao Duguyi ay nagmamakaawa sa immortal. Natulungan ang aming Dazao na malampasan ang krisis na ito. Ang perang naipon ko sa isang buwan. Sa wakas makakakain na ako. Teka, nasaan ang alkohol ko? Ay, ang ulo ko talaga. Lagi na lang akong nakakalimot. Nasaan na ba ang alkohol na yon? Ang Emperatrice ng Dazao Duguyi ay nagmamakaawa sa immortal. Natulungan ang aming Dazhu na malampasan ang krisis na ito. Sinakop ng mga Jin ang 7 lalawigan at 18 distrito sa Hilaga na nagdulot ng pagkawalay sa tirahan ng mga mamamayan ng Dazhao. Ako mismo ang namuno sa hukbo upang labanan ang mga Jin at ihatid ang mga mamamayan patimog. Ngunit kinupkob kaming mga Jin sa Pulong Pass. Ngayon, wala kaming tubig at pagkain. Hindi na kami magtatagal. Kung mapuksa ang aming hukbo, 10,000 lumikas ay maaring masakerin ng mga Jin. Pakiusap, immortal, iligtas ang mga mamamayan ng Dazhao. Lahat ng kahihinatnan ay ako, si Duguyi, ang magpapasan. Ito. Ito ay pagkain. Nagpakita ang immortal. Teka, hayaan ninyo akong subukan muna. Mag-ingat ka. Naku, anong sarap nito? Ang sarap-sarap. Ibig sabihin ba, ito ba ang pagkain ng mga immortal? Kamahalan, tikman ninyo. Ma'am. Salamat sa biyayang immortal. Salamat, immortal, sa pagbibigay sa amin ng pagkain mula sa langit. Kamahalan, tikman ninyo ito. Napakasarap talaga nito. Kamahalan, mayroon pa nito. Tingnan ninyo. Ano ito? Ay, anong kakaibang lasa ito? Queen Luan, kulang tayo sa pagkain ngayon sa hukbo. Ipamahagi mo ang mga pagkain ito. Ngunit kamahalan, kulang pa ito para sa amin. Kahit ipamahagi, hindi pa rin sapat.
Sana mas marami pang pagkain. Immortal sa itaas. Ako, si Duguye, ay nangangahas na humiling sa Immortal. Bigyan kaming mas maraming pagkain. Kung ang Immortal ay matutulungan ang aming Dazhu na malampasan ang krisis na ito. Ako, si Duguye, ay handang isuko ang aking trono. Hindi maaari, kamahalan. Tumahimik ka. Ako, si Duguye, ay handang talikuran ang trono. Magpakailanman, upang maglingkod sa tabing Immortal. Ang weird, nasaan ang aking alkohol? Sige na, kumain muna ako. Hindi, ang aking. Nasaan ang aking fried chicken? Ang dami-daming fried chicken, ako. Hoy! Ito. Nasaan ang aking alkohol? May mali sa'yo. Batay sa aking mga taon ng pagbabasa ng web novels bilang isang Taoist master. May mali sa'yo. Alam kong may mali sa'yo. Alam kong may mali sa'yo. Nasaan ang aking fried chicken? Ibalik mo ang aking fried chicken. Said. Magaling kang magpanggap, di ba? Tingnan natin kung gaano ka kagaling magpanggap. Ganoon ka kagaling magpanggap. Said, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Tingnan natin kung makakapagpanggap ka pa. Hindi ako naniniwala. Ang espasyo sa loob mo ay walang hanggan pa rin. Ako, si Duguye, ay handang talikuran ang trono. Habang buhay, maglingkod sa tabing Immortal. Bakit ganito? Masyado ba akong sakim? Nagbigay ng biyaya ang Immortal. Ngunit naghangad pa akong higit. Isang pinunong tulad ko na nawalan kaharian. Wala akong karapatan. Maglingkod sa tabing Immortal. Ano ito? Kamahalan, tingnan ninyo. Muling nagpakita ang Immortal. Ang daming pagkain. Ang sarap-sarap nito. Kamahalan, ito ay bigas. Dali, kolektahin ninyo ang lahat ng pagkain. Lutuin itong lugaw para sa mga sundalo. Masusunod. Ngunit kamahalan, wala tayong tubig sa kampo. Hindi natin maluluto ang lugaw. Tingnan ninyo, tubig. Mukhang patuloy tayong binabantayan, Immortal. Salamat, Immortal. Dali, dalhin ninyo ang mga pagkain ito sa labas. Mamaya, magpadalang tao para kumuhang tubig. Amen. Sa harap ng Immortal, ako, si Duguye, ay nanunumpang dugo rito. Sa buhay na ito, hindi. Sa lahat ng buhay, maglilingkod ako sa Immortal. Sabi ko na nga ba, ikaw na maliit na. Ang arte naman.
Ako, si Dugiye, ay nanunumpang dugo na maglilingkod sa immortal habang buhay. Ako, si Dugiye, ay nanunumpang dugo habang buhay, maglilingkod sa immortal. May boses pala ito. Immortal. May multo. Hoy, ano ka ba talaga? Ikatlong taon ng Tianyuan, Emperatrice ng Dazhao, pagsalakay ng mga Jin. Ibig sabihin, ang sirang kahon na ito ay konektado sa sinaunang panahon. At ang nasa kabilang panig ay isang Emperatrice. Hoy! Ikaw dyan, sino ka ba talaga? Hoy! Ikaw dyan, Immortal. Ako ba ang kinakausap mo? sino ka ba talaga? Ipinapaalam ko sa Immortal. Ako ang Emperatrice ng Dazhao. Sai Dugiji, sumasagot sa Immortal. Ako ang Emperatrice ng Dazhao. Sai Dugiji, Icha, totoo nga. kinakausap akong Immortal. Binabati kita, kamahalan. Sa tulong ng Immortal, tiyak na malalampasan natin ang panganib na ito. Ay, ikaw Dugu Yue. Ang tatay mo ba si Zhao Taizong? Ang nanay mo ba si Empress Liu? Immortal, talagang alam ninyo ang lahat. Parehong-pareho sa nakita ko sa Baidu. Immortal, ano po ang Baidu? Immortal, talagang alam ninyo ang lahat. Sa totoo lang, hindi ako Diyos. Kung kaya ng babaeng ito na magpadala ng sulat na may dugo, siguro kaya ko ring kunin ang mga ginto at alahas mula sa sinaunang panahon. Di ba? Dapat kaya. Tama. Ako nga ang immortal. Maari mo akong tawaging dakilang immortal na Dei. Maari mo akong tawaging dakilang immortal na Dei. Salamat, dakilang Immortal na di. Sa ibinigay ninyong pagkain at tubig, tinulungan ninyo ang aming Dazhou na malampasan ang krisis. Ang kabutihan at biyayang dakilang Immortal na di, hindi kayang suklian ni Yuer. Naway maglingkod ako sa Immortal habang buhay. Maliit na tulong lang, hindi na kailangang banggitin. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, bigyan mo ako ng ginto at alahas. Hindi naman impossible. Ito, Kamahalan, ang mga Immortal ay itinuturing ang kayamanan bilang panlabas na bagay. Ngunit ang Immortal, bakit pa niya kailangan ang mga ito? tumahimik ka. Huwag mong pagdudahan ang dakilang Immortal. Ang paghinging dakilang Immortal ng mga material na bagay na ito, siguro ay alam niya, hindi natin kayang suklian ang kanyang kabutihan. Gusto niyang bayaran natin ang ating utang na loob sa abot ng ating makakaya. Hanggat ang dakilang Immortal ay makakatulong sa Dazhou na malutas ang krisis. Ano ba naman ang kaunting pera? Magtatayo pa akong templo para sa kanya at sasambahin siya araw at gabi. Dakilang Immortal, ito ang Jedi pendant ng aking ina. Nagkakahalaga itong libu-libong ginto. Sana ay tanggapin mo ito. Mukhang malaki ang halaga ng bagay na ito. Sandali lang. Kung ang jade pendant na ito ay naipadala mula doon, ibig sabihin, yung dudaw kanina. Yuer, yung dudaw kanina. Sa'yo ba yon? Tinawag niya akong Yuer. Yuer. Yuer, yung dudaw kanina. Sa'yo ba yon? Sagot sa dakilang Immortal. Ang dudaw na iyon ay akin nga. Dakilang Immortal. Nanumpa na si Yuer sa langit, na maglilingkod sa dakilang Immortal habang buhay. Ang buong pagkatao ni Yuer ay sayo. Kung gusto mo, ang personal na damit ni Yuer. Huhubarin ko na ito ngayon para sayo.
Hindi kailangan, hindi kailangan. Para akong manyak niyan. Kaya pala, sa kabila ng panahon, may emperatrice akong asawa. Oy, Yuir, ano ang sitwasyon ninyo ngayon? Titingnan ko kung paano kita matutulungan. Ipinapaalam ko, dakilang immortal na di. Sa ngayon, ang aking 30,000 sundalo at 100,000 mamamayan ay nakulong sa Fulong Pass. Kulang sa pagkain at gamot. Baka hindi na kami magtagal ng ilang araw. Naglakas loob si Yor na magmakaawa sa dakilang immortal na di. Nabigyan kami mas maraming pagkain para matulungan kaming malampasan ang buwang ito. Kapag dumating na ang hukbo ni Princess Hao, malulutas na ang krisis. Hindi. Ano? Gusto mo akong maghanda ng pagkain para sa 130,000 tao sa loob ng isang buwan? Gusto mo akong maghanda ng pagkain para sa 130,000 tao sa loob ng isang buwan? Dakilang immortal na di. Inutusan ko na ang mga tao na hanapin ang lahat ng kayamanan sa hukbo. Mangyaring tulungan si Yor na malampasan ang krisis na ito. Kamahalan, pagkain ito para sa 130,000 tao. Kahit gaano pa kalakas ang dakilang immortal na di. Sa tingin ko ay mahirap itong gawin, hindi ba? Naniniwala ako sa kanya. Wow! Yayaman na ako. Yayaman na ako. Lahat ng ito ay akin. Sabi ni Yuir kanina, may 130,000 tao sila doon. Kung gayon, ang kaunting pagkain na ipinadala ko kanina ay talagang hindi sapat para sa kanila. Mukhang kailangan kong ayusin ang problema sa pagkain ngayon. Kung ubusin ko ang lahat ng supermarket, dapat sapat na iyon para sa kanila sa loob ng ilang panahon. Hello, Magandang araw, Ginoo. ang mga bagay na ito, pati na rin ang mga bigas at harina, at ang mga instant noodles, kukunin ko lahat. Sage po, Ginoo. Guwapo, nagkamali ka. Ang ibig kong sabihin, ang mga bagay na ito, kung gaano karami ang mayroon kayo sa supermarket, kukunin ko lahat. Ginoong Chu, naipadala na po ang lahat ng kailangan ninyo. Kung kailangan nyo ulit, maaari nyo kaming kontakin. Salamat sa inyong pagod. Dugu Yue. Para lang matulungan ka. Naubos ko ang lahat ng dote na inipon ko sa loob ng 5 taon. Naubos ko lahat, kaya kailangan mong mabuhay ng maayos para sa akin. Kunin mo. Hindi ko alam kung kaya ang immortal na ayusin ang napakaraming pagkain. Ang silid tulugan ng kamahalan. Aano mo basta-basta na lang kapasukin? King Yuan, kung hindi pa kayo alis, hindi na ako magiging magalang. Ikaw, Hayaan ninyo silang pumasok. General Yan, nilusob mo ang aking tolda. Ano ang iyong pakay? Kamahalan, kinupkup tayo ng mga jin sa bundok Fulong. Naubusan tayo ng tubig at pagkain. Kung magpapatuloy ito, hindi ito magtatagal. General Yan, ang ibig mong sabihin ay, Kamahalan, sumuko na tayo. General Yan, sumusobra ka na. Sinabi ng sugo ng mga jin, basta sumuko tayo sa jin, at isuko ang 3 rehiyon. Papayagan nila tayong bumaba sa timog upang mabuhay. isusuko ang 3 rehiyon? General Yan, alam mo ba na kung isusuko natin ang 3 rehiyon ngayon, at 3 rehiyon bukas, ang ating Dazao, gaano pa karaming lupain ang matitira upang isuko? Mas mabuti pa rin yon kaysa mamatay sa uhaw at gutom, hindi ba? Tama. Ayaw namin sumama sa iyo. Duguyo at mamatay. Kamahalan, ang matandang lingkod na ito ay walang ibang pagpipilian. Kung magpapatuloy ito, ganito na lang, baka magkaroon ng pag-aalsa. Sino ang nagsabing hahayaan ko kayong mamatay sa gutom at uhaw? Ako ay humingi ng pagkain sa dakilang immortal. Malapit na itong malutas. Dakilang immortal? Ay naku, Duguyu, nagugutom ka na ba kaya ka nagkakaganyan? Sa panahong ito ng kaguluhan,
Saan ka makakahanap ng immortal na magliligtas sa iyo? Huwag kang magpaloko sa mga manloloko. Huwag kang magpalinlang. Walang galaw. General Yan, dahil sa katandaan mo bilang opisyal, maaari kong kalimutan ang paglusob mo sa palasyo. Hindi ko na iyon babanggitin. Ngunit ang kawalang galang mo sa dakilang immortal, hindi ko iyon palalampasin. Kung gayon, magiging walang galang ang matandang opisyal na ito. Kumilos. Gapusin ang kamahalan. Tayo na mismo ang makikipagkasundo sa mga Jin. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Ito ay bigas. Ito. Ito ay pinong harina. Ano ito? Ang bango. May karne pala sa loob. Tikman mo. Bigyan mo rin ako, kakain din ako. Nagpakita na ang immortal. General Yan, ang kamahalan ay may proteksyon ng immortal. Bakit kailangan pang yumukod sa mga Jin? Alam mo ba ang iyong pagkakamali? Alam ng matandang ministro ang kanyang pagkakamali. Sinabi ko na, dahil sa pagiging matandang ministro kang tatlong dinastya, ang iyong pagtatangka na agawin ang trono, ay hindi ko napapansinin. Ngunit ang iyong kawalang galang sa immortal, dapat kang parusahan. Mag-utos ka. Si General Yan ay walang galang sa immortal. Parusahan ng 30 palo. Para naman sa inyong dalawa, agad na pugutan ang ulo. Maawa po kayo, kamahalan. Inatanggap na matandang ministro ang parusa. Patawarin nawa ako ng dakilang immortal sa aking kamangmangan. Dalhin siya. Maawa po kayo, kamahalan. Magpadalang tao upang bilangin ang mga pagkaing ibinigay ng immortal. Masusunod. Ayos na. Ang mga pagkain ito ay sapat na para kay Yuer at sa kanila sa loob ng ilang panahon. Yuer, natanggap mo ba ang mga pagkain ibinigay ko sa inyo? Maraming salamat, dakilang immortal. Ang mga pagkain ito ay sapat na para sa amin sa loob ng isang buwan. Ang dakilang kabutihan ng dakilang immortal. Ako, si Yuer, ay walang may babayad. Handa akong habang buhay na maglingkod sa tabing dakilang immortal na di. Tama na. Huwag mo nang paulit-ulit na tawagin akong dakilang immortal. Dahil sinabi mo na sa buhay na ito ay akin ka na. Hindi ba dapat tawagin mo akong asawa? Asawa? Ano ang ibig sabihin niyan? Asawa. Siya. Ibig sabihin niyan, asawa sa inyong panig. Asawa. Hindi naman kita pipilitin. Kung ayaw mong tawagin ako niyan, edi huwag na lang. Asawa. Asawa, asawa. $800,000 dote, hindi mo man lang maibigay. Gusto mo pa rin pakasalan ang anak ko? 800,000 dot. Sobrang dami naman yan. 800,000, marami pa rin sa'yo. Kung wala kang pera, huwag kang magpakasal. Chuchen, bibigyan pa kita ng 3 buwan para makumpleto ang 800,000. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Ayemiye. Liu Ruyan, ang emperatris kong asawa ay mas mabango pa kaysa sayo. Duguyuy, gusto kong makita ang itsura mo. Gusto akong makita ang asawa ko. Pero paano kung makita niya ang aking larawan? At isipin niyang pangit ako? Paano kung ayawan niya ako? Ay, ano ito? Asawa ko, ano ito? Ito ay cellphone. Mamaya, tuturuan kita kung paano ito gamitin. Kumusta, Yuer? Ako si Chu Chen. Ako ang asawa mo. Hindi ko akalaing napakabata pa lang aking asawa. Akala ko ang mga immortal ay matatanda na. Ay, nga pala. Ma'am. Kumusta, asawa ko? Ako si Yer.
Kumusta, asawa ko? Ako si Yer. Hindi ko akalaing ang aking emperatris na asawa, ang aking emperatris na asawa, ay kasing ganda ng isang diwata. Asawa ko. Eh. Asawa ko. Hoy, Year. Asawa ko. Year. Si Yer ay nanumpa na maglilingkod sa iyo habang buhay. Ngayon, si Yer ay maliligo at magpapalit ng damit. Year, maliligo ka ba? Kung gayon, hintayin mo ako sandali. Year, padadalhan kita ng mga damit na isinusuot ng mga immortal. Subukan mo mamaya, ha? Wow! Ito ba? Ang suot ng mga immortal sa langit? Ito. Nakakahiya naman ito. Pero, kung gusto itong makita ang asawa ko, susundin ko siya. Ang bango, ito ba ang sinasabi ni asawa kanina? Ang ginagamit ng mga immortal sa pagligo? Dito ba ako maliligo? Ang asawa ko ay napakakapangyarihan. Baka palihim niya akong pinapanood maligo. Ay nako, hayaan na lang. Sa kanya na rin naman ako. Sino ang makakatagal sa ganitong boses? Hindi ko alam kung ano ang itsura ni Year kapag nakasuot ng stockings. Bakit walang tunog? Ang bilis naman maligo. Year? Asawa ko. Kanina may tao pa. Paano nawala? Sa isang iglap? Kanina, palihim mo ba akong pinapanood? Kamahalan. Ano ang nangyari? Kamahalan. Ang pagkain na ibinigay ng dakilang immortal na Dei ay naipamahagi na sa mga sundalo at mamamayan. Ang mga pagkain ito ay sapat na para makatagal hanggang dumating ang hukbo ng hari. Mabuti. Ano po ang nangyari? Kamahalan. Ang kasuotan ninyo ay talagang nakakahiya. Nakakahiya? Ito ay kasuotang pangseremonya na bigay ng dakilang immortal na Dei. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ay, galing pala sa dakilang immortal na Dei ang nagbigay. Kaya pala ang material na ito ay hindi ko pa nakita kailanman. Kamahalan. Ako, Pwede ko po bang hawakan? pwede naman.
Ang material na ito, napakakinis. Queen Luan, tama na. At tawarin niyo po ako, kamahalan. Dahil sa pagiging mausisa, si King Luan ay nakagawa ng pagkakamali sa inyo. Ang materyal medyas na ito ay kakaiba. Marahil sa langit lang ito matatagpuan. Queen Luan, kung taos puso kang sumasamba sa dakilang immortal na di, maaari kong subukang humingi. Ang isa para sa iyo mula sa kanya. Talaga po, magkakaroon din ako. Ano ang nangyari kanina? Parang ako'y sinipsip ng kahon na ito at pagkatapos ay iniluwa. Ibig sabihin ba nito, hindi kayang i-teleport ang buhay na tao? Asawa, pahiram ang iyong kagamitan sa pagre-record. Kanina, tinawag ng kamahalan ang immortal na asawa. Ano ang ibig sabihin ng asawa? Ito ba'y kapareho ng tagapagligtas? Kung gayon, dapat ko rin bang tawagin ang immortal na asawa? Queen Luan, tipunin ang lahat ng general at sundalo. May sasabihin ako. Masusunod, kamahalan. Kamahalan. Narito na ang lahat. Aba, Nakakuha na ba kayong lahat ng pagkain? Salamat kamahalan. Sapat na ang mga pagkain nito para sa isang buwan. Ang ating kamahalan talaga ang may paraan. 3 buwan na tayong kinukubkob ng mga djinn. Pero nakakuha pa rin ang kamahalan ng pagkain. Iniligtas niya tayo sa kapahamakan. salamat, kamahalan. Tumayo na kayong lahat. Salamat, kamahalan. Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan, kundi ang dakilang immortal. Dakilang immortal. Sino ang dakilang immortal? Ito ang kagamitan ng dakilang immortal. Mula rito nang galing ang ating pagkain. Ano? Isang napakaliit na kahon. Kaya palang maglaman ng pagkain para sa 130,000 tao. Anong mahirap doon? Asawa ko, ipakita mo sa kanila. Aba, ang ganda naman ng bote ng salamin na yan. Siguro kahit sa pinakamataong kabisera, hindi makakahanap ng ganitong bote ng salamin. Ay. Ay nako, Ay. May prutas pala sa loob. Masarap. Ang sarap-sarap. nakita niyo na ba lahat? Ito ang mga pagkain mula sa langit. Ito ay pagkain na ibinigay ng dakilang immortal na di si Kitchen. Dahil sa kanyang awa sa ating dasaw. Salamat, immortal. Asawa ko, nakita mo na ba? Ang mga taong ito ay nagpapasalamat sa iyong dakilang kabutihan. Pagbalik ko sa kabisera, ipagagawa ko silang monumento at templo para sa iyo. Ang kamahalan ay tinatawag na naman ang dakilang immortal. Asawa ko, asawa ko. Ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Ipagagawa ako ng monumento at templo. Hindi ba ibig sabihin yan na bago ko na ang kasaysayan? Templo ng Dazao. Bakit hindi ko ito mahana? Hayaan na. Mas mabuti sigurong ibenta ko muna ang mga kayamanang ito para magkapera. Magandang araw, Ginoong Han. Sabi nila, kayo raw po ang maestro sa mundo ng mga antigo. Mayroon akong ilang kayamanan dito. Gusto ko sanang ipatingin sa inyo. Tingnan ang pagkakagawa nito. Dapat ay mula ito sa Dazao.
1,000 taon na ang nakalipas. Ay, Ginoong Han, ang galing talaga ng inyong mata. Magkano kaya ang halaga ng kayamanang ito? 500,000. Ang Dazao ay isang napakamisteryosong dinastya sa kasaysayan ng ating bansa. Mula sa pagkakatatag hanggang sa pagbagsak nito ay wala pang 50 taon. Kaya ang mga antigo mula sa Dazao ay napakahalaga. Ang jede na kwintas na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Ano? 5 milyon? Ginoong Han, paano naman itong mga ito? Ano? Ito. Lahat ito ay sa iyo. Maliit na koleksyon ko lang ito. Ginoong Han, kung gusto nyo, kunin nyo na lahat. Ang mga kayamanang ito, hindi ko kayang bilhin ang mga yan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang jade talisman na isinusuot ng maharlikang pamilya ng Dazao. 5 taon na ang nakalipas. Sa isang auction market sa ibang bansa, naibenta ito sa napakataas na presyo na 1 bilyon. 1 bilyon? At dolyar pa ng Amerika. Ha? Kung gayon, hindi ba ako magiging isang super mayaman? Maupo po kayo, Ginoong Chu. Dito sa bansa, ang mga mamimili na kayang maglabas ng ganito, kalaking pera ng sabay-sabay, ay hindi marami. Gayunpaman, Ginoong Chu, kung gusto mong ibenta ang mga bagay na ito, matutulungan kitang makipag-ugnayan. Maraming salamat po, Ginoong Han. Nga pala, Ginoong Han, may isang tanong akong gustong itanong sa inyo. Paano ba talaga bumagsak ang Dazao? Ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng Dazao ay hindi pa rin natutuklasan ng mga eskola hanggang ngayon. Ngunit may isang pangunahing teorya. Sa 3 taon ng Tianyuan, ang Emperatrice ng Dazao na si Luguyu ay kinubkob ng mga jin sa Fulong Pass. Lumaban siya hanggang kamatayan. Ha? Ano? Ang Emperatrice ng Dazao, lumaban hanggang kamatayan? Si Yue ay nakulong ngayon sa Fulong Pass. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Ginoong Han, Maaari niyo po bang sabihin sa akin ang mga detalye ng labanan sa Fulong Pass at kung paano namatay ang Emperatrice ng Dazao? kailangan pa yan ng panahon para imbestigahan. Ginoong Han, ang lahat ng kayamanan kong ito ay pwede kong ibigay sa inyo. Napakahalaga sa akin ng bagay na ito. Maaari niyo po ba akong tulungan na magtanong at ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon ang lahat ng detalye ng labanan sa Fulong Pass? Ginoong Chu, ipaubayan niyo na sa akin ang bagay na ito. Ang natitiyang mga kayamanan, ayusin ko agad ang paghahanap ng mamimili para sa inyo. Maraming salamat, Ginoong Han. Maraming salamat, Ginoong Han. Mauuna na po ako. Kahit na nagpadala na ako ng pagkain kina Yue, ang Dazhao ay bumagsak pa rin sa 3 taon ng Tianyuan. Ang bagay na ito, kailangan kong sabihin kay Yue sa lalong madaling panahon. Yue, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Yue, tingnan mo. Binilhan kita ng maraming masasarap na pagkain. Yue. Ay, kakaiba. Ang tagal ko nang tumatawag, bakit walang sumasagot? Baka may nangyari na kay Yue. Kamahalan, narito na ang gamot. Walang silbi. Ang gamot na ito, hindi masosolusyonan ang salot. Lintik, Paano biglang kumalat ang salot sa hukbo? nga pala. Kumusta na ang mga sundalo? Karamihan ay nahawaan. Pati ikaw ay nahawaan ng salot. Ito ba talaga ang kalooban ng langit? Babagsak na ba ang aking Dazhao? Kamahalan, dakilang immortal na di. Siguradong may paan siya. Tama ka. Asawa ko. Kamahalan, hayaan niyo na po ako. Asawa ko. Kakaiba. Ang tagal ko nang tumatawag, bakit walang sumasagot? Baka may nangyari na kay Yue. Asawa ko. Yue, ikaw ba yan? Sumasagot po, asawa ko. Ako si King Luan, ang bantay ng kamahalan. Ikaw pala si King Luan. Kung gayon, bakit mo ako tinatawag na asawa? Nakita ko po kasi na palaging tinatawag ng kamahalan ang dakilang immortal na asawa. Kaya ako rin. Ete, ang ibig sabihin ng asawa ay,
Ang ibig sabihin ng asawa ay, huwag muna nating pag-usapan yan. Nasaan si Yu? May mahalaga akong sasabihin sa kanya. May biglaang sumiklab na salot sa hukbo. Kamahalan, siya ay malapit nang mawalan ng buhay. Anong salot? Kung gayon, bilisan mong sabihin sa akin. Anong sintomas meron si Yu? General Yan, sa hukbo, mayroon ng kalahati ng mga tao ang nahawaan ng salo. Kung magkapatuloy ito ng ganito, bago pa man kumilos ang mga jin, tayo ay malapit na. Malapit ng ano? Ay malapit ng malipol ang buong hukbo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng walang kapararakan, pupugutan kita ng ulo. Opo, Sana gumaling ang kamahalan matapos inumin ang gamot. Kung hindi, magiging magulo ang moral ng hukbo. King Luan, matapos inumin ng kamahalan ang gamot, maaari bang gumaling ang kanyang sakit? Walang bisa ang gamot na yun. Hindi nito kayang gamutin ang salot. Tapos na. Kahit ang kamahalan ay bumagsak na, paano na tayo? ang langit ay gustong lipulin ang ating dasal. General Yang, sino ang nagsabing bumagsak ako? Kamahalan, hindi ba kayo nahawaan ng salot? Gumaling na ako. Totoong nahawaan akong salot. Ngunit mayroon akong banal na gamot na ibinigay ng immortal. Nalutas na ang salot. Milagrosong gamot. Yan Jiangjun. Dalhin nyo na itong kahon gamot. Ibigay sa mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon. Kamahalan, huwag po. Ang milagrosong gamot ay napakahalaga. Ay reserba nyo na lang po para sa inyong sarili. Tama po, kamahalan. Bukod pa rito, ang gamot na ito ay galing sa dakilang immortal para sa inyo. At saka, hindi rin naman ito sapat para sa lahat. Kung gayon, ilagay ito sa altar. Sumama kayo sa akin sa pagdarasal. Humingi tayong gamot sa dakilang immortal. Masusunod. Dakilang immortal sa itaas. Ako, si Dugiye, ang Emperatrice ng Dazhao, ay humihinging gamot sa inyo para malutas ang krisis ng salot sa Dazhao. Humingi ng gamot sa dakilang immortal. Iligtas ang aming Dazhao. Humingi ng gamot sa dakilang immortal. Kamahalan, mukhang walang reaksyon ang dakilang immortal. Siguro ay napakabihirang gamot na ito, kaya hindi rin makapagbigay ng marami ang dakilang immortal kaagad. Kamahalan, siguro ito na ang kapalaran ng aming Dazhao. Susubukan ko ulit. Dakilang immortal, iligtas niyo ang aming Dazhao. Ako, si Dugiye, ay handang magbayad ng anumang halaga. Yuir, ano ang tinawag mo sa akin? Dakilang immortal. Hindi. Ano nga ba ang dapat mong itawag sa akin? Ay, asawa ko. Tulungan mo naman si Yer. Ang kamahalan, naglalambing. Anong klaseng salot ba yan sa inyo? Sa amin dito, parang simpleng sipon lang yan. Hindi yan malaking bagay. Hindi ko inakala na ang salot na kayang bumuwag ng isang kaharian sa paningin ng aking asawa ay isang ordinaryong lagnat lang. Asawa ko, ang galing mo talaga. Tara, bumalik sa palasyo. Kamahalan, malaking pasasalamat natin sa dakilang immortal. Hindi ko inakala na ang banal na gamot ng dakilang immortal ay ganito kaepektibo. Pagkatapos lang inumin, bumaba na agad ang lagnat. Ito ay banal na gamot mula sa langit. Marahil, para makuha ang mga gamot na ito, malaki rin ang isinakripisyo ng aking asawa, di ba? Kamahalan, ano po ba ang ibig sabihin ng asawa? Ang ibig sabihin ng asawa ay asawa din. Ano? Kung gayon, ako kanina. Atawarin niyo po ako, kamahalan. Si King Luan ay nakapagsalita ng hindi nararapat. Tinawag ko pa ang dakilang immortal na asawa. Dapat akong mamatay ng 1000 beses. Queen Luan, bagaman ikaw ang aking bantay, ngunit lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Parang magkapatid. Ang aking asawa ay isang immortal. Ako, isang babaeng mortal. Anong karapatan kong angkinin siya ng mag-isa? Kung tunay mo siyang hinahangaan, maaari mo rin siyang paglingkuran habang buhay kasama ko. Ang dakilang immortal na Di ay nagligtas sa ating Dazhao mula sa kapahamakan. Natural lang na hinahangaan siya ni King Luan. Ngunit, hindi ba talaga magagalit ang dakilang immortal na Di? Alam ni King Luan
na isa lamang siyang ordinaryong tao. Hindi tulad ng kamahalan, na isang tunay na anak ng langit. Mahil. Hindi ako karapat-dapat na laging nasa tabi ng dakilang immortal na DE. Ang ibig sabihin ng dakilang immortal na di, paano natin, mga mortal, ito maintindihan? Bakit hindi natin siya direktang tanungin? Ito. Asawa. Anong nangyari, Yuier? Anong nangyari, Yuier? Asawa. Gusto mo pa bang asawa? Ano, Yuier? Anong sinabi mo kanina? Asawa. Kami ni King Luan ay parang magkapatid. Kung hindi ka magagalit, gusto kong paglingkuran ka kasama siya. Ito. Hindi yata maganda yan. Grab. Kakasakop ko pa lang sa isang emperatrice. Tapos may general na babae pang nag-aalok ng sarili. Hindi ko akalaing ganito kalakas ang aking karisma. Hinahangaan ni King Luan ang dakilang immortal. Nais niya maglingkod sa dakilang immortal habang buhay. Mukhang hindi ako karapat-dapat sa pagpapala ng dakilang immortal. Kung taos puso kang susunod sa akin, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngunit ito ay dahil lamang kay Yuier. Kaya, Kailangan mong magpakita ng magandang pagganap. Si King Luan ay tiyak na susunod sa dakilang immortal at sa kamahalan habang buhay. King Luan, tinatawag mo pa rin siyang dakilang immortal? Ito. Asawa. Asawa. Maganda ba ako? Asawa. Halika. Buksan mo ang bibig mo. Kumain kang ubas. Asawa. Matamis ba? Matamis. Gaano man katamis, mas matamis pa rin kayong dalawa. Asawa. Kumain ka pa ng isa. Panaginip lang pala. Sana totoo na lang. Hello, sino yan? Ginoong Han. Ginoong Chu, ang mga pinaiwan ninyong, mga antigong dazaw, nakahanap na ako ng bibili. Pumunta kayo ito mamaya. Saich po, Ginoong Han. Yayaman na ako. Yayaman na ako. Bakit ang bango? Asawa ko. Ito ang niluto namin ni King Luan. Hindi ko akalaing ang isang emperatrice at isang general ay marunong magluto. Mga babae naman kami. Natural lang na marunong kami sa gawaing bahay. Sana ay hindi ka mandiri, asawa ko. Tingnan ninyo, ito ang huwaran ng isang mabuting asawa at ina. Hindi tulad ng ex-girlfriend ko. 800,000 agad ang hinihingi. Ex-girlfriend? Ano yan? Ex-girlfriend? Isa yang halimaw na lumalamon ng tao nang walang iniiwan. Ang sarap. Asawa ko, kung gusto mo, araw-araw akong magluluto para sa iyo. Asawa ko, kung may marumi kang damit, pwede kitang tulungan maglaba. Hindi na, may washing machine ako. Washing machine. Ano yan? Ito ay isang makina na automatikong naglalaba ng damit. Makina na automatikong naglalabang damit? Hindi ko akalain na may ganito palang kagamitan sa mundong mga immortal. Gusto ko ng isa. Mag-usap tayong seryoso. Asawa ko, nakatanggap kaming balita mula sa mensahero ni Prinsipe Zhao. Ang hukbong prinsipe ay 10 milya na lang ang layo mula sa Fulong Pass. Darating sila ngayong araw. Kapag dumating na ang 300,000 hukbo, makakalabas na tayo sa pagkakakulong. Makakabalik na tayo sa kabisera, at mababawi ang mga nawalang teritoryo. 300,000 hukbo.
mukhang nabago ko na naman ang kasaysayan. Sa 300,000 hukbong ito, ang aking emperatris na asawa ay makakabalik na ng ligtas sa kabisera. Hindi na siya mamamatay sa 3 taon ng Tianyuan. Yeah. Ito si Boss Zhao. Ilan sa iyong mga koleksyon? Interesado si Boss Zhao na bilhin. Icha, nakita ko ng taong ito sa T. Siya ang nagsusupply ng armas sa buong mundo. Isang super arms dealer, mas mayaman pa sa isang bansa. Yayaman na ako. Ginoong Chu, handa akong magbayad ng 500 milyon para bilhin ang iyong mga kayamanan. Ano sa tingin mo? Ano? 500 milyon. Kung hindi ka pa rin nasisyahan, Ginoong Chu, handa akong magdagdag ng 50 milyon pa. Magdagdag pa ng 50 milyon? Say, napagkasunduan na. Kung ang presyo ay tama, pipirmahan natin ang kontrata. Nga pala, Ginoong Chu, inapahanap mo sa akin ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng Dazhao. May nahanap nga akong ilang bagong pahiwatig. Ito ang sinaunang aklat ng mga Jin. Detalyado nitong inilalarawan ang mga nangyari pagkatapos ng 3 taon ng Tianyuan. Ang mga sulat ay parang mga butete. Hindi ko rin maintindihan. Ginoong Chu, huwag kang mag-alala. Pinapatawag ko na sila para isalin ito. Apos na. Tapos na ba ang pagsasalin? Ano? Ganito pala ang katotohanan. Ginoong Han, sa 3 taon ng Tianyuan, Ano ang nangyari sa Dazhao? binago ko na ang kasaysayan. Kaya hindi dapat. Mabilis na bumagsak ang Dazhao. Di ba? Sa 3 taon ng Tianyuan, ang emperatris ng Dazhao, sa Fulong Pass, ay sinalubong ang 30,000 hukbo ng Prinsip Zhao. Binuksan ang Fulong Pass. Ngunit hindi inaasahan. Ang Prinsip Zhao na ito ay nagtaksil, massacre sa Fulong Pass. Si King Luan, Yansong, ang mga general na ito, lahat ay namatay sa laban. Ang emperatris, si Duguyu ay nabihag. Ganoon na lang, bumagsak ang Dazhao. Ano? Ang Prinsip Zhao na ito ay isang traitor pala. Ang mga walang hiya. Naglakas loob silang apihin ang asawa ko. Boss Zhao, hindi ko na ibebenta ang mga antigong ito. Ginoong Chu, ano ang ibig mong sabihin? Ibibigay ko sa iyo lahat. Gusto kong ipagpalit sa ilang bagay. Ano ang gusto ni Ginoong Chu? Ang makawasak, ang 300,000 hukbo na mabibigat na armas. Gusto ko ngayon din. Ang mga bagay na gusto ni Ginoong Chu, hindi naman kulang si Zhao. Ngunit ang paghahanda ay mangangailangan ng 3 araw. Idagdag mo pa ito. Si. Ginoong Chu, bigyan mo ako ng address. Ang mga gamit ay ihahatid pagkatapos ng 1 oras. Napakagaling. Dumating na ang hukbo ng Prinsip Zhao. Naligtas tayo. Sa 300,000 hukbong ito, maaari na nating salakayin ang mga Jin at bawiin ang ating mga lupain. Naibalik na ang ating lupain. Napakagaling. Ligtas na ang Dazhao. Ang Prinsip Zhao ng Dazhao, kasama ang 300,000 hukbo, ay pumasok sa pasilyo upang tulungan ang kamahalan. Ang mga barbarong Jin sa labas ng Fulong Pass ay naitaboy na ng inyong lingkod. Pakiusap, buksan agad ang tarangkahan ng lungsod, mga kawal na nagbabantay, upang maihatid ng inyong lingkod ang kamahalan pabalik sa kabisera. Mabuti. Naitaboy na ang kalaban. Maaari na tayong bumalik sa kabisera ng ligtas. General King Luan, buksan ang tarangkahan at salubungin ang Prinsip Zhao. Kung walang utos mula sa kamahalan, hindi maaring basta-basta buksan ang tarangkahan ng lungsod. Nasaan ang kamahalan? Magpadala agad ng tao upang ipaalam. Ang kamahalan ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Immortal tungkol sa mahalagang bagay. Hindi maaring gambalain. Kung gayon, hahayaan ninyo ang Prinsip Zhao at ang 300,000 hukbo na maghintay sa labas? King Luan, Yansong, ano ang ibig ninyong sabihin? Ang inyong lingkod ay naglakbay ng libu-libong milya kasama ang 300,000 hukbo. Libu-libong milya upang tulungan ang emperador. At tinulungan ko pa kayong itaboy ang mga Jin. Ngayon, narito ako sa labas ng lungsod. Ngunit ayaw ninyong buksan ang tarangkahan. Ano ba naman? Hindi ba karapat-dapat ang inyong lingkod na makita ang kamahalan? Prinsip Zhao, pakiusap, huwag magalit. May mahalagang bagay ang kamahalan. Darating din siya maya-maya. Kami ay naglakbay sa gitna ng ulan at hangin patungo sa Fulong Pass. Ngayon, ang mga kawal ay pagod na sa loob ng maraming araw. Ngunit ayaw ninyo kaming papasukin upang makapagpahinga. Ito ay talagang mapanghina ang loob ng aking mga kapatid.
King Luan, umatras na ang mga Jin, dahil ayaw ninyong buksan ang tarangkahan. Babalik na lang ako kasama ang aking mga kapatid. Mga kapatid, naglakbay tayo ng walang tigil patungong Fulong Pass. Ngunit ang kamahalan ay nagdududa sa atin. Ayaw niya akong papasukin sa syudad. Dahil dito, bumalik na lang tayo. Ay, Prinsip Zhao. Umalis si Prinsip Zhao. Paano kung bumalik ang mga Jin? Pero ang kamahalan, Naglakbay si Prinsip Zhao ng malayo para tumulong. Tapat siya sa ating Dazhao. Papasukin mo siya. Ano ba ang mangyayari? Buksan ang tarangkahan. buksan ang tarangkahan. Mga kapatid, sumama kayo sa akin sa loob ng syudad. Sino ang nag-utos sa inyong buksan ang tarangkahan? Isara ninyo ito para sa akin. Kamahalan, ano ang ibig sabihin nito? Kami ay namuno ng 300,000 sundalo. Naglakbay ng malayo para tumulong. Ano, wala man lang kaming karapatang pumasok at magpahinga. O baka naman, ako ay hindi karapat-dapat na makita ang kamahalan. Kamahalan, kung itataboy ninyo si Prinsip Zhao, baka mapanghina ang loob ng mga ito. Ang puso ng mga tapat at matuwid na tao. Mga tapat at matuwid na tao? General Yan, paano mo nasabing tunay silang tapat at matuwid? Prinsip Zhao, sa loob ng Fulong Pass, kakalat lang ang isang salot. Kung basta-basta kayong papasok, baka mahawa kayo. Kalokohan, kung may salot, magiging maayos pa ba kayo? Na nakatayo rito, sa tingin ko, ang kamahalan ay hindi talaga nagtitiwala sa akin. Kung hindi naniniwala si Prinsipe Zhao, maari akong magpadalang tao para magbaba ang kawayang basket, para hilahin ka pataas. Prinsip Zhao, sige na. Malinaw na, hindi ka nagtitiwala sa akin. Prinsip Zhao, kung wala kang itinatago, umakyat ka rito sa akin. Ikaw talaga, Duguyu. Prinsip Zhao, bakit ka pa magsasayang ng oras sa babaeng ito? Mayroon kang 300,000 sundalo. Ang aking bansang Jin ay may 100,000 iron pagodas. Kung magsasama tayo, Ngayon ay susugurin natin ang Fulong Pass at tapatayin ang babaeng ito. Hindi ba naitaboy ang mga Jin? Bakit sila narito, kamahalan? Mukhang si Prinsip Zhao at ang mga Jin ay matagal nang nagkasabwatan. Kung bubuksan ang tarangkahan ng syudad ngayon, hindi may isip ang magiging bunga, kamahalan. Kaya pala alam mo na. Ang aking asawa ay may malawak na kapangyarihan. Nauna na niyang nakita ang lahat nito. Ang aking asawa ay halos walang imposible. Duguyu, nakikita mo ba? Ako at si Wanyan Gao ay may pinagsamang 400,000 hukbo. Ang maliit mong Fulong Pass ay hindi makakapigil sa amin. Dali, buksan ang tarangkahan at sumuko. Bumaba ka sa trono at ipasa sa karapat-dapat. Ikaw na taksil at magnanakaw. Kung kaya mo, sige, salakayin mo ang syudad. CJ. Gayon, tayong 2 hukbo ay magsasama-sama upang salakayin ang Fulong Pass. Pagkatapos ng araw na ito, hahatiin natin ang ilog bilang hangganan at paghahatyan ang hilaga at timog na teritoryo ng Dazhao. Prinsip Zhao, malamig ang panahon. Bibigyan kita ng karagdagang dami. Ang galing ng pagsuot ng dilaw na balabal. Ako ang emperador ng Dazhao. Salakayin ang syudad. Kamahalan, 40,000 lang tayo. Paano natin tipigilan ang 400,000 hukbo nila? Kamahalan, pipigilan ko muna sila. Makatakas kayo. Basta't buhay ka. May pag-asa ang Dazhao. Sino ang nagsabing ako ay hindi makakapigil sa kanila? Kamahalan, ano ito? Ito ay isang mahiwagang sandata laban sa kaaway. Ang dahilan kung bakit ako nahuli ay dahil pinag-aralan ko kung paano ito gamitin. Ngunit may 400,000 kaaway na sundalo. Sa isang sandata lang na ito, talaga bang magiging sapat ito? Huwag kang mag-alala. Ang ating asawa ay may inilaan pang panlaban para sa akin. Kapatid Chu, na ito na lahat ng gusto mo. Kapatid Zhao, malaking tulong ang ginawa mo ngayon. Kung may gusto ka pa, mga kayamanan ng Dazhao, sabihin mo lang sa akin. Sa ibang araw, tutulungan kitang pumili ulit. Ang pagkakaibigan natin, sigurado na ako dito. Mula ngayon, ako, si Boss Zhaoxi, ang bahala sa iyo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Mag-inuman tayo sa susunod. Kapatid Zhao, ingat ka sa pag-alis. Ang galing. Sa mga kayamanang ito,
Hindi na ako matatakot sa mga rebeldeng iyon. Binubuli ninyo ang asawa ko. Sige, kunin ninyo yan. Duguyu, ikaw na may 30,000 sundalo lang. Aano mo lalabanan ang 400,000 kong hukbo? Bilisan mo at buksan ang tarangkahan para sumuko. Maari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Maging asawa ko. Manahimik ka. Ito, Ito ang kapangyarihan ng mahiwagang sandata ng immortal. Isang tama lang mula sa daan-daang metro. Napatay si Princeps Zhao. Tuloy ang pag-atake sa syudad. Sino mang makakuha ng ulo ng Emperatrice? Gagawin kong markis ng 10,000 sambahayan. patayin ang Emperatrice. Gawing markis ng 10,000 sambahayan. Ikaw, manahimik ka rin. Ito ba? Ito ba ang kaparusahan ng Diyos? Ano yan? Ang kukulang. Ang babaeng ito ay may pangkukulang. Takbo ayo. Gusto ninyong tumakas? Ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Mga general at sundalo, makinig. Ang mahiwagang sandatang immortal ay ganito ginagamit. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ito ay kulog. Ito ay parusa ng Diyos. Mga kawal, sama-sama nating labanan ang kaaway. Ito, ang babaeng ito ay may salamangka. Mabilis tayong umatras. Takbo. 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 Duguyu, ikaw na demonita. May salamangka ka pala. Walang galang. Sinasabi mong salamangka ang ginagamit ko? Hindi ba? Ako ay itinalagang langit at pinagpalang immortal. Ang immortal ay nagbigay ng pagkain upang iligtas ang aking dazaw at busugin ng mga kawal. Nagbigay ng gamot ng immortal upang iligtas ang aking dazaw at panatilihing malusog ang mga kawal. Nagbigay ng banal na sandata upang iligtas ang aking dazaw at patayin ang mga kaawaying mga kawal. Ang lahat ng ito ay pagpapalang langit. Paano mo nasabing salamangka ito? Paano mo patutunayan? Tama. Asawa, ipakita mo sa mga rebelde at traitor na ito ang iyong kapangyarihan. Ito ay immortal. Ang immortal ay bumaba na. Kami ay yumuyukod sa immortal. Yumuyukod sa immortal. Hindi ko inakala na ang aking asawa ay napakagwapo pala. Ang dakilang immortal ay bumaba na. Kayo, hindi pa ba kayo magsisisi? Ito, Impossible ito. Kayong mga suwel at taksil na hindi natututo. Karapat dapat lamang kayong mamatay. Sabihin, nagsalita ang immortal. Ang langit ay may kabutihan sa lahat ng nilalang. Hanggat handa kayong magsisi at magbago, sumuko sa Emperatrice ng Dazhao at hindi na muling magtaksil. Ako ay maaari pang magbigay sa inyo ng isa pang pagkakataon. Kung hindi, ibabagsak ko kayo sa 18 antas ng impyerno at hindi na kayo makakaahon kailanman. Impyerno. Ito ay impyerno. Ayoko sa impyerno. Kamahalan. Kami ay nagkamali. Handa akong maglingkod sa kamahalan hanggang kamatayan. Maglilingkod hanggang kamatayan. Wala kaming ibang hangarin. Kamahalan, patawarin po ninyo kami. Asawa ko, napakagaling mo talaga. ako ang inyong lingkod, Kinli. Ay nagpupugay sa pagbabalik ng kamahalan sa kabisera. Tumayo na kayong lahat, aking mga minamahal na opisyal.
Sa panahong wala ako, labis na naghirap si punong Ministro King. Para sa imperyo ng kamahalan, malugod ko itong ginawa. Queen Luan, samahan mo ako pabalik sa aking silid mamaya. Ah? Ako? Masusunod. Sige. Sig. Dugu Yu. Talagang matigas ang kanyang buhay. Hindi siya napatay ng 300,000 sundalo. Sa susunod, hindi ka na magiging ganoon kasuwerte. Kamahalan, bakit niyo po ako ipinatawag? Ano po ba ang inyong nais? Ang aking asawa ay labis na nakatulong sa atin. Ngunit ako ay isang ordinaryong tao lamang. Wala akong maibibigay na tulong sa kanya. Kaya nais kong maghandog ng sayaw para sa kanya. Kamahalan, sasayawin niyo po ba ang pinakasikat na sayaw ng Dazao, ang Ni Chang Yui? Tama. Iyon nga. Queen Luan, tulungan mo akong mag-record. Opo. Kamahalan, tingnan nyo. Nai-record na lahat. Ipadala agad sa asawa ko. Ipadala agad sa asawa ko. Grabe. Ang ganda pala sumayaw ni Yue. Kung sa modernong panahon ito, tiyak na siya ang magiging isang sikat na dancer na may milyong followers. Ay naku, sayang, tinitingnan lang. Hindi naman makakain. Chuchan, lumabas ka. Chuchan. Bakit kami narito? 3 buwan na ang nakalipas. Nangako ka sa amin na magbibigay ka ng 800,000 dote sa pamilya namin. Ngayon, oras na para ibigay. Ano? 800,000 dot? Chuchan, nagpapanggap ka bang tanga? 3 buwan na ang nakalipas. Nangako ka na magbibigay ka ng 800,000 dot para pakasalan ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi ito pwedeng kulangin kahit 1 sentimo. Naku, nitong mga nakaraang araw, inasikaso ko ang mga bagay ni Dugu Yue. Nakalimutan ko ang tungkol sa dot. Hindi pa nabebenta ang mga antigong iyon. Saan ako kukuha ng pera ngayon? Para bigyan sila ng 800,000. Isa pa, gumastos ng 800,000 dot para pakasalan si Liu Ruyan? Hindi ba mas maganda ang aking emperatrice na asawa? Chuchen, ano ang tinitingnan mo? Gusto ko lang makita kung saan ka ba talaga may diamante para umabot ng 800,000. Chuchen, ikaw. Ang ibang kasal ay humihingi lang ng ilang 10,000 dote para lang may masabi. Ikaw, 800,000 agad ang hiningi mo. Bakit hindi ka na lang mang-hold up ng bangko? Chuchen, hindi ba nagkakahalaga ng 800,000? Ang 2 taon nating relasyon. Liu Ruyan, naalala mo pa pala na 2 taon na tayo? Sa 2 taong ito, paano ako sa iyo? Alam mo sa sarili mo, nakahanda ang iyong damit, nakahanda ang iyong pagkain, para akong katulong na naglilingkod sa iyo. Nang pilitin ka ng nanay mo na humingi ng 800,000 dote, naisip mo ba kung gaano ako nahihirapan? Ako, Chuchan, ang dami mong sinasabi. Hindi ba gusto mo lang nababaan namin ang dote? Pakinggan mo ako. Impossible. Huwag mo nang isipin yan. Wala kang ang disenteng trabaho na mapapangasawa mo ang anak ko. Para kang sinuwerte na sa libingan ng mga ninuno mo. Tapos magdedemand ka pa rito. Ang ATCO ay isang senior executive sa Zhao Corporation. Ikaw, isang hamak na dawis. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Kung karapat dapat ka ba sa ate ko? Zhao Corporation? Aling Zhao Corporation na nagpapayabang sa iyo ng ganyan? Siyempre, ang Zhao Corporation ni Boss Zhao Si. Boss Zhao Si, hindi ba't siya ang kuya ko? Liu Ruyan, dahil sa ating nakaraang pinagsamahan, papayuhan kitang muli. Sabihin mo sa nanay mo at sa bobo mong kapatid na tumahimik. Kung hindi, magdudulot sila ng gulo.
Chuchen, anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa ba akong pakasalan o hindi? Dati, gusto kitang pakasalan. Pero humingi ka agad ng 800,000 dot. Alam mo ba kung gaano karaming tao sa mundong ito ang hindi makakakuha ng 800,000 sa buong buhay nila? Wala kang pera, tapos gusto mong pakasalan ang anak ko? Ili. Chuchen, paano kung ibenta mo ang templo, mangutang ka pa ng pera, pag-ipunan mo, di ba? Uutang ako para pakasalan ka? Gusto mo ba talaga akong pakasalan? O gusto mo lang ang 800,000 dot? Ako, Huwag kang magsayang ng oras. Kung gusto mong pakasalan ang ate ko, kailangan mong maglabas ng 800,000. Kung gayon, nais kong magtanong. Pagkatapos ikasal ni Liu Ruyan sa'yo, magkano ang ibabalik ng pamilya namin sa dote? At magkano ang ibibigay na bigay kaya? Ami, kapag ikinakasal ang anak namin, ang bigay kaya, siguradong ibibigay namin. 3 kumot ng kasal. Sapat na yan, di ba? Tungkol naman sa pagbabalik ng dote. Huwag mo nang isipin yan. Para yan sa anak kong lalaki. Tama, ang pera ng dote ay hindi na maibabalik. Pamanang yaman? 3 kumot pang kasal? Sa tingin ko, ibinebenta mo ang anak mo. Ano man ang mangyari, 800,000, hindi pwedeng kulangin kahit piso. Chuchen. Magpapakasal ang kapatid kong si Haoji. Kailangan niya ng bahay pang kasal. Ano nang masasabi mo? Magiging bayaw ka rin naman niya. Kung makakatulong ka, tulungan mo na ng husto. Ako, tutulungan ko siya? Sino naman ang tutulong sa akin? Liu Ruyan. Dahil ganyan ka kawalang pakialam sa pinagsamahan natin, huwag mo rin akong sisihin kung putulin ko na ang ugnayan natin. Chuchen. Liu Ruyan, tatanungin kita, buo na ba ang loob mo ngayon? Nakunin ang 800,000 dote para ipambili ng bahay ng kapatid mo. Tama ba? Chuchen. Kahit aano, kapatid ko pa rin siya. Hindi mo ba siya matutulungan ng husto? Bitawan mo ako. Ikaw na nagpapagamit sa kapatid mo. Hindi na ako magpapakasal. Paano mo nagawang saktan ang ate ko? Anak, ayos ka lang ba? Aba, Chuchen, naglakas loob kang saktan ang anak ko. Sa buong buhay mo, huwag mo nang asahan na mapapangasawa mo ang anak ko. Hindi ko rin naman gusto. Ang kapal. Kahit hindi ka magpakasal, 2 taon kang sinamahan ng anak ko. Ang bayad sa 2 taon niyang kabataan, dapat 800,000 pa rin. Magkano? 800,000? Kabataan ng anak mo lang ang kabataan? Wala bang halaga ang kabataan ng anak ko? Ha? Umalis na kayo. Pera, wala kayong makukuha kahit isang puso. Ito. Sek, hindi ka magbibigay, di ba? Hindi ka magbibigay. Kami na lang ang kukuha. Anak, pumasok ka at tingnan mo. Tingnan mo sa loob ng sirang King Feng Temple niya. Kung may anumang mahalaga, kunin lahat. Maglakas loob kayo. Lumabas ka. Ikaw na babaeng tigre. Bitawan mo ako. Anak, pumasok ka rin. Oh, Ikaw na babaeng tigre. umalis ka diyan. Tara. Kayo, mga walang hiya. Nanay, Parang antike ito. Bitawan mo yan. Lumapit ka rito. Ikaw, Icha. Kung ganoon ka kainteresado, mukhang malaki ang halaga ng kayamanang ito. Tamang-tama para ipambayad sa danyos ng kabataan ng ate ko. Bitawan mo siya. Ibalik mo siya sa akin. Hindi ko ibibigay. Anong magagawa mo sa akin? Dahil sinaktan mo ako kanina. Ma, Hawakan niyo siya. Babawian ko siya. Lalaking tulad mo, walang babaeng magkakagusto sa'yo habang buhay. Sinong nagsabing walang may gusto sa kanya? Naglakas loob kayong saktan ang asawang kamahalan. Ayaw niyo na bang mabuhay? year. Lalaking tulad mo, walang babaeng magkakagusto sa'yo habang buhay. Sinong nagsabing walang may gusto sa kanya? Ma, nagsalita ang kahon. Isa nga itong kayamanan. Year. Ay, bitawan mo yan. Ah, aray. Anak, ayos ka lang ba? Chuchen, anong ginagawa mo? Sinaktan mo ang kapatid ko. Pumunta kayo sa bahay ko para agawin ang gamit ko. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Nagsisinungaling ka. Aling mata mo ang nakakita na nagnanakaw kami ng gamit? Ito ay sa anak ko. Bayad sa nasayang na kabataan. Ma, Ito ay tiyak na isang kayamanan. Dapat nating makuha ito.
Tigilan nyo. Aray, Ah, Anong ginagawa mo? Kuya Zhao, Kapatid, ayos ka lang ba? sino kayo? Bakit kayo nakikialam sa usapin ng pamilya Liu? Malaki ba ang impluensya ng pamilya Liu nyo? Malaki ba ang impluensya ng pamilya Liu nyo? Ang anak ko ay, Ma, huwag ka nang magsalita. gago, paano mo ako nagawang saktan? Alam mo ba kung ano ang trabaho ng ate ko? Alam mo ba kung ano ang trabaho ng ate ko? Ikaw ang kaibigan ng walang kwentang Chuchen na ito. Di ba? Ikaw ang kaibigan ng walang kwentang Chuchen na ito. Di ba? Sasabihin ko sa iyo, ang ate ko ay isang senior executive sa Zhao Corporation. Sa isang salita lang, lahat kayo ay matatapos. Liu Ruyan, ikaw ay isa lamang maliit na manager sa aming Zhao Corporation. Sabihin mo, paano mo ako tatapusin? ha? Boss Zhao, hindi po ako nangangahas. Ano? Boss Zhao. Paano nakilala ni Chuchen si Boss Zhao? Baka, para rin sa kahon na ito si Boss Zhao. Boss Zhao, ang kahon na ito ay isang kayamanan. Ihahandog ko po sana ito sa inyo. Liu Haoji, ikaw. Hahaha. Sinasabi mo bang, ang kayamanang ito ay iaalay mo sa akin? Opo, tama. Tanging kayo lang po. Ang karapat dapat magkaroon ng ganitong kayamanan. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang agawin ang gamit ng kapatid ko. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang agawin ang gamit ng kapatid ko. Ano? Kapatid nyo si Chuchen. Kapatid Chu, ano ang gusto mong gawin sa mga aong ito? Gusto ko silang. Walang matira. Ikaw, mula ngayon, anggal ka na sa trabaho. Para naman sa inyo, sisiguraduhin kung hindi na kayo makakahanap ng trabaho sa industriya. Mula ngayon, hindi na kayo makakakilos sa bansang ito. Ano? Bilisan mo, magmakaawa ka kay Chuchen. Inga, anak, bilisan mo, magmakaawa ka sa kanya. Mabuting manugang, hindi na kailangan ng dote ni nanay. Hindi na kailangan ni nanay. Chuchen, alaga bang matitiis mong makita kaming tatlo na walang trabaho, na gumagala sa lansangan? Mula nang magpasya kang maging isang babaeng sunod-sunuran sa nanay at nagpapagamit sa kapatid, tapos na ang pagmamahalan natin. Kayo, ngayon din, agad-agad. Lumayas kayo. Dalhin sila. Chuchen, Boss Zhaosi, malaking tulong ka ngayon. Ako lang mag-isa. Hindi ko talaga kayang harapin ang tatlong kit na ito. Hahaha. Boss Zhaosi, bakit ka napadalaw ngayon? May kaibigan akong antique dealer. Kamakailan, magho-host siya ng isang kaganapan, ang eksibisyon ng mga antigong bagay ng Dazao. Kung interesado ka, pwede kang pumunta at tingnan. Nainig ko na sa pagkakataong ito, ipapakita rin ang pambansang kayamanan ng Dazao. Pambansang kayamanan? Ano yon? Isang immortal na larawan. Hinihiling ko sa immortal na guro na sagutin ang aking mga tanong. Paano ako? Makikipagkita sa immortal sa kabilang dulong kahon 4 na direksyon? Immortal na guro, ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Wala ka rin bang paraan? Walang immortal sa mundong ito. Ang inyong pagkikita. Ay isang pambihirang tadhana na lumampas sa 1,000 taon. Ang taong hinahanap mo. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang buhay ng tao ay maikli lamang ilang dekada. Ibig bang sabihin sa buhay kong ito, hindi ko na talaga siya makikita? Sa kahong ito, ay ang elisir ng immortalidad na pinapangarap. Ng mga emperador sa bawat henerasyon. Elisir ng immortalidad? Kung talagang gusto mong makasama siya habang buhay, kailangan mong magtiis ng 1,000 taon sa mundo ng mga tao. Kapag inalis na ng matandang yugong sa hilaga ng lungsod ang bundok, kahit pa pinuno ng Jingwei ng dagat silangan ang karagatan, at dumaan ang napakaraming pagbabago Maraming tao ang isisilang. sa iyong paligid, at tatanda, bago mo siya makasama, Ang sakit ng pagiging immortal sa loob ng 1,000 taon. kaya mo bang tiisin? Basta makita lang kita. Kahit pa magbago ang lahat. Gaano man katagal, handa akong maghintay. Lahat ng ito ay mga relic na may libu-libong taong kasaysayan. Magkano kaya ang halaga nito sa merkado? ang Dazao ay isang napakamisteryosong bansa. Sa kasaysayan, ang halaga ng mga relik ng Dazao sa merkado ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga relik ng ibang dinastiya. Hindi naman ganoon kalaki. Ang lahat ng koleksyon ng lolo ko, ang halaga ay nasa
100 bilyon lang. Ano? 100 bilyon. Kuya, ang yaman nyo pala. Howji, ano ba ang pinagsasabi mo? Kakasimula pa lang namin ni Ginoong yan. Mag-date. Basta, siyang master yan lang ang kinikilala ko. Bilang bayaw, hindi tulad ni Chuchen na lalaki. Hindi man lang makapagbigay ng 800,000 dote. TSK. Bayaw, ang daming kayamanan dito. Alin dito ang pinakamahalaga? Natural, yan ay. Ang pambansang kayamanan ng Dazao. Ang larawan ng immortal. Ang ninuno ng aming pamilya yan. Ay ang sikat na general na si Yansong. Ang larawan ng immortal na ito. Ay ipinasa mula sa aming mga ninuno. Ang bansang kayamanan ng Dazao. Kung gayon, ang immortal ng Dazao na ito. Ano ang hisura niya? Ano ang hisura niya? Ito. Hindi ko rin alam. Ang larawan ng immortal na ito. Ay isang kayamanan na ipinasa sa bawat henerasyon ng aming pamilya yan. Tanging ang pinuno lamang ng pamilya yan. Ang may karapatang tumingin dito. Kung gayon, hindi na ba natin ito makikita? Gayon, ang lolo ko ay naghahanda na ipakita ang larawan ng immortal sa buong mundo. Kaya siya nagdaos na exhibition na ito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero sinabi niya raw na. Kung sino ang makahanap sa immortal sa larawan ng immortal, siya ang makakakuha ng lahat ng kayamanan ng aming pamilya yan. Kalahati ng ari-arian ng pamilya. Kalahati ng ari-arian. Magkano kaya yan? Kung makita natin, hindi ba? Ruyan, kalituhan lang yan ng lolo ko. 1,000 taon nang nakalipas. Ang taong nasa larawan, matagal nang naging abo. Nga, isang immortal mula 1,000 taon na ang nakalipas. Sino pa ang nakakita? Tara na, dadalhin ko kayo doon para tingnan. Hindi ba si Chuchen yan? Kakaiba. Paano naging kapareho ito ng ibinigay ko kay Boss Zhao? Chuchen, paano ka nakapasok dito? Sino ang nagsabing nakapasok ako ng palihim? Bakit hindi pa kayo umaalis ng Tianhai? Hindi ba kayo natatakot na ipa-blacklist kayo ng aking kapatid na si Boss Zhao? Ipa-blacklist kayo. Si Zhao Si, ano ba siya? Ang boyfriend kong siyang master yan. Isang daliri lang, kaya na niyang patayin siya. Boyfriend? Oh, ang bilis mo namang magpalit ng kabayo habang nakasakay sa asno. Ang bilis mong magpalit. Chuchen, ikaw. Ikaw nga ang dating nobyo ni Ruyan, di ba? Nabalitaan ko. Ikaw ay isang lalaki na hindi man lang makapagbigay ng 800,000 dot. Hindi man lang makapagbigay ng 800,000 dot. Hindi sa hindi ko kayang magbigay ng 800,000, kundi may ilang babae na hindi karapat-dapat. Chuchen, sino ang sinasabi mong hindi karapat-dapat? Ikaw ang sinasabi ko. Ginoong yan. Tingnan mo siya. Napakasama niya sa teritoryo mo pa. Binubuli ako. Chuchen, Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. magkagwardiya. Palabasin niyo siya. Palabasin niyo siya. May imbitasyon ako. Bakit niyo ako palalabasin? Bakit niyo ako palalabasin? Si Boss Zhao Si pala ang nagbigay sa'yo ng imbitasyon. Malaki nga ang impluensya ni Boss Zhao Si. Pero sa harap ng pamilya yan, wala siyang silbi. Wala siyang silbi. Ikaw. Chuchen, nakikita mo ba? Ang iyong taga-suporta. Sa harap ng aking bayaw, wala siyang silbi. Wala siyang silbi. Umalis ka na. Huwag kang maging sagabal dito. Huwag kang maging sagabal dito. Huwag mo ring isipin na pinupuntirya kita. Ang isang tulad mo na may mababang pinagmulan, isang ordinaryong tao na walang koneksyon, ay talagang hindi dapat dumalo sa pagtitipon ngayong araw. Mga Ginoo, mamaya ay masasaksihan natin ang pambansang yaman ng Dazao, ang tunay na anyo ng larawan na immortal. Ngunit ang larawan ng immortal na ito ay hindi para sa lahat na may karapatang makita. Ang isang mahirap na tulad nito, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Binatang yan. Bakit ka pa nagsasayang ng oras sa kanya? Itapon mo na lang siya palabas. Ama, Itapon siya palabas. Itapon ang mahirap na ito palabas. Chuchen, nakita mo na, hindi lang ako ang gustong magpaalis sa iyo. Lahat kami ay hindi ka matanggap dito. Ang pagsaksi sa tunay na anyo ng immortal ng Dazao, isang napakahalagang kaganapan. Paano natin papayagan ang isang tulad mo? Isang mababang iri na narito, magkagwardiya. Itapon siya palabas. bitawan mo. Tigilan nyo. Bitawan nyo ako. Umalis ka. Lolo. Arang. Kagayang kagaya. Talagang magkapareho. Kayo po si Ginoong Chuchen. Ginoong Chuchen. Ginu, kilala niyo po ako?
Kami ang mga inapo ng pamilya yan. Nagpupugay kami sa dakilang immortal. Mga inapo ng pamilya yan. Nagpupugay kami sa dakilang immortal. Ano, lumuhod si Ginoong Yan sa kanya? Lolo, nabaliw na po ba kayo? Paano kayo luluhod sa batang ito? Lumuhod ka rin. Ako, hindi ako luluhod. Lumuhod ka. Lolo, kung gusto niyo akong lumuhod, dapat may makatwirang paliwanag. Ginu, tumayo na po kayo agad. Kayo po ay nakatatanda. Hindi po tama na luluhod kayo sa isang nakababata. Hindi po. Hindi po tama. Ito ang utang ng pamilya yan sa inyo. Ginoong Chu, kung wala po kayo, ang aming pamilya yan, na naglaho na 1,000 taon na ang nakalipas. Kayo po ang hinahanap ng aming pamilya yan. Sa bawat henerasyon, na buong hirap na hinahana, dakilang immortal na di. Ikaw ang inapo ni Yansong. Tama po. Patay na, patay na. Nagpanggap lang ako na astig sa sinaunang panahon. Paano naman ako nahanap ng kanilang mga inapo? Lolo, paano naman siya magiging immortal na nagligtas sa ninuno ng aming pamilya yan? Ang pangalan niya ay Chuchen. Isa lang siyang cute na lalaki. AMM. Matandang Ginoo, ako ang magpapatunay dito. Si Chuchen at ako ay magkaklas sa kolehiyo. Imposibleng maging immortal siya. Ginoong Yan, ako rin po ay makapagpapatunay. Manahimik kayo. Kayo, napakawalang galang ninyo sa dakilang immortal. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ito ng mabuti. Ang lawang ito, mula pa sa 1,000 taon na ang nakalipas, gawa ng pintor ng palasyo ng Dazhao. Ang nakapinta rito ay ang wangis ni Immortal Chu. Tingnan ninyong lahat ng mabuti. Ano? Ang taong nasa larawan ay si Chuchen.